Good morning, magandang umaga po sa lahat at welcome again to my channel. At welcome po ulit sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. So kahapon po ay binasa natin ang Esther ng chapter 1 to 4. Ngayon naman ay ang 5 to 10. Bali hanggang 10 lang ang aklat ni Esther, ano? So kahapon binasa natin yung tungkol doon sa paglipol sa mga Hudyo, no? Nakarating ito kay Esther na asawa ng Haring Xerxes, no? Pinasabi nga kay Mordecai na sa mag-ayuno silang lahat, pag-ayuno sila ng 3 araw, ano, 3 gabi at para ipanalangin siya at para kausapin niya ang hari tungkol sa paglipol ni Haman sa mga Hudyo, ano. Sabi dito, lumipas ang 3 araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo sa tapat ng tirahan ng hari. Nakaupo noon sa trono ang hari, paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya nang makita si Esther at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Tinanong ng hari, bakit aking reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo. Kahit kalahati ng aking kaharian ay ibibigay ko sa iyo, sabi ng hari kay Esther, ano? Sina, uh, Sabi pa rito, sumagot si Esther, kung mamarapati ng mahal na hari, dumalo po kayo ni Haman ngayon sa piging na hinanda ko para sa inyo. Ito si Haman, yung gustong ipapatay lahat ng mga Hudyo, gustong lipulin, ano. Sinabi ng hari, tawagin agad si Haman para masunod ang ibig ni Esther. Dumalo ang nga ang hari at si Haman sa piging na hinanda ni Esther. Habang sila nagiinuman, tinanong ng hari si Esther, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo ibibigay ko kahit kalahati ng aking kaharian. Inulit na naman ng hari, no? Sabi ni Esther, ito po ang aking kahilingan. Kung ako po ay kalugod-lugod sa hari, at kung inyong mamarapatin dumalo muli kayo ni Haman sa piging na ihahanda ko para sa inyo bukas, doon ko na po sasabihin ang aking kahilingan. Sabi niya, ng araw ng iyon, masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman, ngunit sumiklab na naman ang kanyang galit ng mapatapat siya kay Mordecai na nasa may pintuan papasok sa palasyo, ni hindi man lang ito tumayo at nagbigay galang sa kanya. Gayunman, nagtimpi na lang siya at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating sa bahay, tinawag niya ang kanyang asawang si Ceres at ang kanyang mga kaibigan. Ipinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, ang marami niyang anak, ang pagkataas niya sa tungkulin, pati ang paglagay sa kanya bilang pinakamataas sa mga pinuno at kagawad sa palasyo. Idinugtong pa niya, ako lamang ang inanyayahan ng Reyna Esther sa uh, sumama sa hari nang maghanda siya ng handa. Sabi ganyan. Bukas inimbitahan na naman niya ako kasama ang hari. Gayunman walang halaga sa akin ang lahat ng ito hanggat nakikita kong nakaupo sa pasukan ng pintuan ng Hudyong si Mordecai. Galit na galit siya kay Mordecai. Sinabi sa kanya ng asawa niyang si Ceres at ng kanyang mga kaibigan, bakit hindi ka gumawa ng bitayan na 22 kalahating metro ang taas sa may pintuan ng palasyo at bukas ng umaga, hilingin mo sa hari na bitayin si Mordecai. Sa gayon, masaya kang makakapunta sa handaan na nagustuhan ito ni Haman, ano, kaya nagpagawa siya ng bitayan. Ginawa nga niya yung sinabi ng kanyang asawa at mga kaibigan, ano, na gumawa ng bitayan, ano. So nagpagawa nga siya. Nang gabing iyon hindi makatulog si Haring Xerxes, ipinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at pinabasa ito habang siya nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga Yunikong sina Bigtan at Teresa
na yun nga na patayin siya, 'di ba? Nagbalak yung dalawang gwardiya doon ano napatayin si Haring Xerxes at sinabi ito ni Mordecai ano. Dahil dito ay tinanong ng hari anong gantimpala o parangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin. Sumagot ang mga tagapaglingkod, wala po. Wala palang ginawang ano no, parangal na ginawa kay Mordecai no sa pagkakaligtas niya sa hari. Tanong ng hari, sino ba ang nasa bulwagan? Samantalang noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai sa pinagawa niyang bitayan. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Haman po. At sinabi ng hari, papalapitin ninyo siya rito. Lumapit naman si Haman, tinanong sa kanya ng hari, ano ang dapat gawin sa sino mga ibig parangalan ng hari. Akala ni Haman ay siyang tinutukoy ng hari kaya sinabi niya ganito po sabi niya, ipakuha ninyo ang damit ng inyong isinuot, ang kabayong inyong sinakyan ng kayo'y koronahan bilang hari. Ang damit at ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno sa kaharian para isuot sa paparangalan. Pagkatapos isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang sinisigaw ang ginawa sa ang mga ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Ganun daw, ano, sisigaw. Ganito ang ginagawa sa mga pinararangalan ng hari, inilibot. Ganun daw ang dapat gawin. Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo. Lahat ng sinabi mo'y gawin mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo. Yun ang sinabi. Kinuha nga ni Haman ang damit at kabayo ng hari. Binihisan si Mordecai, isinakay sa kanyang kabayo at inilibot sa buong lungsod habang isinisigaw niyang ito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Pagkatapos ito, bumalik si Mordecai sa may pintuan ng palasyo. Nagmadali namang umuwi si Haman at pagdating sa bahay ay nanangis at nagtalukbong dahil sa inabot na kahihiyan. Ang nangyari, sinalisay ni Haman sa asawa niyang si Xerxes at sa kanyang mga tagapayo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapayo ng kanyang asawa at ng kanyang asawa, kung Hudyo nga si Mordecai na siyang dahilan ng iyong panghihina, hindi mo siya madadaig kundi ikaw pa ang dadaigin niya. Nag-uusap pa sila nang dumating ang mga sugo ng hari at madaling isinama si Haman sa handaan ni Esther. Ito na yung pangalawang handa na pinatawag ang hari at si Haman. Si Haring Xerxes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. Habang sila'y nagiinuman, itinanong ng hari, Reyna Esther, ano nga ba ang hinihiling mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit kalahati ng aking kaharian. Sumagot si Reyna, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko pong sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay inyong iligtas sapagkat kami po ay pinagbili para patayin at lipulin. Kung kami po ay ipinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lang po ako at hindi ko na kayo gagambalain pa. Subalit kami po ay nililipol na. Tinanong ng hari, sinong may pakana ng mga bagay na ito? Sumagot si Esther, ang aming kaaway at ang tagausig, ang masamang si Haman. Sabi ni Esther, sabi ganyan. At si Haman ay nangangatog sa takot sa harapan ng hari at ng reyna. Galit na tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng palasyo. Naiwan naman si Haman at nagmakaawa kay Reyna Esther sapagkat natitiyak niya nga siya ay paparusahan ng hari. Nang magbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa harap ng Reyna na nooy nakahiga. Dahil dito pagalit na sinabi ng hari, pagbabalakan pa niya ng masama ang Reyna at sa loob pa ng aking pamamahay. Hindi pa halos nakakatapos ang salita ng hari, tinakpan ng mga lingkod ng hari ang mukha ni Haman. Pagkatapos sinabi ni
Harbona, isa sa mga yuniko ng hari. Nagpagawa po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay ninyo, mahal na hari. Ang taas po ay ng bitayan at 22 metro at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Doon siya bitayin, utos ng hari. Binitay nga si Haman sa bitayan na pinagawa niya para kay Mordecai pagkatapos napawi na ang galit ng hari. Sabi sa chapter 8, ng araw ding iyon, ang mga ari-arian ni Haman na kaaway ng mga Hudyo ay binigay ni Haring Xerxes kay Reyna Esther. Nabalitaan rin ni Mordecai sa mga kagawad na malapit sa hari sapagkat sinabi ni Esther na magkamag-anak sila. Ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Haman at ibinigay kay Mordecai at siyang ginawang katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman. Minsan pang lumapit si Esther kay Haring Xerxes at lumuluhang idinulog dito ang utos tungkol sa paglilipol sa mga Hudyo na balak ni Haman na agita. Itinuro ng hari ang kanyang setro kay Esther. Tumayo naman si Esther at kanyang sinabi, kung mamarapatin po ninyo at malulugod sa inyo kamahalan, nais kong hilingin sa inyong ipawalang sala ang utos na pinakalat ni Haman na agita na anak ni Hamedata laban sa mga Hudyo sa inyong kaharian. Hindi ko po makakayang makita na lipulin at pinapatay ang aking mga kalahi. Sinabi ni Haring Xerxes kay Reyna Esther at kay Mordecai na Hudyo, ang ari-arian ni Haman ay ibinigay ko na kay Esther. Pinabitay ko na si Haman dahil sa kasamaan niyang balak sa mga Hudyo. Sinabi rin ng hari sa kanila, gumawa kayo ng utos para sa mga Hudyo at isulat ninyo rito ang gusto ninyong isulat sa pangalan ko at tatakan mo ng aking singsing sapagkat walang sino mang makakapagpawalang bisa sa utos ng hari, lalo na kung ito ay tinatakan ng singsing ng hari. Ng 23 araw ng 3 buwan, ipinatawag lahat ng mga kalihim ng hari. Ipinasulat ni Mordecai sa kanila ang isang liham tungkol sa mga Hudyo upang ipadala sa mga gobernador at mga tagapangasiwa at mga pinuno ng 127 lalawigan mula sa India hanggang Ethiopia, no? Ang utos ay nakasulat sa wikang ginagamit sa lugar na padadalan. Ang sulat na ito ay sa pangalan ni Haring Xerxes at may tatak ng singsing nito. Pagkatapos pinadala sa mga tagapaghatid ng sulat, sakay ng mabibilis nilang kabayo mula sa kwadra ng hari. Sa pamamagitan ng sulat na ito, pinahintulot ni Haring Xerxes na magsama-sama ang mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang sasalakay sa kanila mula sa alinmang lalawigan. Pinahintulutan din silang patayin, lipulin at samsamin ng ari-arian ang mga hukbong sasalakay sa kanila, pati ang mga kababaihan, mga bata. Gawin nila sa buong kaharian sa loob ng isang araw at 13 ng 12 buwan at ng taon, bawat lalawigan ay pinadalhan ng sipi nito at ipinahayag sa lahat ng tao para makapaghanda ang mga Hudyo sa araw na iyon laban sa kanilang mga kaaway. Kaya ang mga tagahatid sulat ay nagmamadaling lumakad sakay ng mabibilis na kabayo ng hari at sinunod agad ang utos ng hari. Ang utos ay ikinalat din sa lungsod ng Susa, no? Pinadala ng sulat, nang lumabas ng palasyo si Mordecai, pinagbunyi niya siya ng buong lungsod ng Susa. Suot niya ang maharlikang kasuotan puti asul ang kanyang damit, pinong lino na kulay ube ang lahat at ang malaking mga malaki ang koronang ginto. Ito ay malaking karangalan ng mga Hudyo. Masayang-masaya sila sa lahat ng
dakong naabot ng utos ng hari, nagpista sa tuwa ang mga Hudyo at sa buong kaharian marami ang sabing sila'y Hudyo sa takot na sila'y patayin. Marami raw ang nagsabi na Hudyo rin kami, no? Dahil sa takot na sila'y baka patayin. Tapos yun nga, sabi dito sa chapter 9, dumating ang ikalabing tatlong araw ng ikalabing dalawang buwan ng taon. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari at ang araw na inaasam-asam ng mga kaaway ng mga Hudyo, sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lilipunin ang mga Hudyo. Ngunit, di ba, hindi nila alam na nabaliktad ang pangyayari, sapagkat sila ang lilipunin ng mga Hudyo ng buong kaharian upang labanan ang mga sinumang mananakit sa kanila. Ngunit wala na mga nangahas magbuhat ng kamay sa kanila, sapagkat natakot sa kanila ang lahat. Tinulungan pa sila ng mga gobernador at ang lahat ng pinuno sa bawat lalawigan dahil naman sa takot kay Mordecai na noon ay isa ng makapangyarihan tao sa kaharian. Bantog sa buong kaharian ang kanyang pangalan at patuloy pang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Nilipol nga ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway at ginawa nila ang kanilang gusto sa lahat ng napopuot sa kanila. Sa lungsod lamang ng Susa, 500 na ang napapatay nila, kasama pa yung mga anak ni Haman, kasama pa doon sa mga namatay. Nang araw ring iyon, umabot sa kaalaman ng hari ang bilang ng napatay sa lungsod ng Susa. Sinabi ng hari kay Reyna Esther, sa Susa pa lamang 500 na ang napatay, kasama na ang 10 anak na lalaki ni Haman. Ano kaya ang nangyari sa ibang lalawigan? Ngayon sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Sabi ng hari kay Esther. Sinabi ni Esther kung mamarapatin po ng hari, pahintulutan ang mga Hudyo rito sa Susa na ituloy hanggang bukas ang inyong utos, at kung maaari ipabitin sa bitayan ng mga bangkay ng mga anak ni Haman. Inutos ng hari na ibitin ang bangkay ng 10 anak ni Haman. Kinabukasan muling nagsama-sama ang mga Hudyo sa Susa at nakapatay pa sila ng 300, subalit hindi rin nila sinamsam ang mga ari-arian kanilang napatay. Hindi nila kinukuha ang mga ari-arian ng kanilang mga pinatay. Ngunit di ba pinag-utos ng hari na patayin ang mga kalaban nila, mga sasalakay sila at samsamin ng gamit. Ngunit hindi nila kinuha. Ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng kaharian ay nagsama-sama rin upang ipagtanggol ang kanilang sarili at lipulin ang kanilang mga kaaway. Umabot sa 75,000 ang kanilang napatay, ngunit hindi nila sinasam sa mga ari-arian ng mga ito. Ginawa nila ito ng ikalabing-tatlong araw ng kanilang ikalabing-tatlong araw ng ikalabing-dalawang buwan, at ng ikalabing-apat na araw nagpahinga sila at maghapong nagdiwang sa lungsod ng Susa. 2 araw na nagtipon ng mga Hudyo noon, ikalabing-tatlo at ikalabing-apat ng araw, ikalabing-limang araw nang sila'y tumigil sa pagdidiwang buong maghapon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo sa labas ng Susa ay nagdiriwang ng ikalabing-apat na araw ng ikalabing-dalawang buwan. Maghapon silang nagpista at nagbigaya ng mga pagkain bilang regalo sa isa't isa. Pinagdiwang nila yung pangyayaring yun dahil nilipol nila ang kanilang mga kaaway nung araw na yun. Kaya nagkaroon sila ng pista at inutos din ni Mordecai at ni Esther na gawin nila yun taon-taon na ipagdiwang nila yung kanilang pagbubunyi. Ang mga pangyayaring ito ay sinulat ni Mordecai at sinulatan niya ang lahat ng Hudyo, malayo man o malapit sa kaharian ni Haring Xerxes. Pinag-utos niya na ipagdiwang taon-taon ang kanilang ang ikalabing-apat at ikalabing-limang araw ng ikalabing-dalawang buwan. Itinigil ito ng mga Hudyo sapagkat sa mga araw na ito nila nalipol
itinangi nila yung araw na yun dahil doon nila nilipol ang kanilang mga kaaway, sinunod nga ng mga Hudyo ang utos ni Mordecai. Yun ang utos ni Mordecai, Excuse. Ang paglipol na ito sa mga kaaway ay ginawa ng mga Hudyo dahil sa masamang balak na lipulin sila ni Haman na Agita na anak ni Hamedata, kaaway ng mga Hudyo. Tinakda ang petsa sa paglipol sa pamamagitan ng palabunutan, ito yung ginawa ni Haman, tinawag na Pur. Ngunit nabaliktad nga ang lahat ng umabot ito sa kaalaman ni Haring Xerxes sa pamamagitan ni Reyna Esther. Nang malaman ito ng hari, nagpakalat siya ng sulat at inutos na kay Haman na gawin ang masamang balak nito sa mga Hudyo, Ipinapatay siya ng hari, gayon din ang kanyang mga anak na lalaki. Kaya yun nga, yung araw na yun ay pinagbunyi nila yung kapistahan na yun, Pinagdiwang, pinasyang na ipagdiwang ang 2 araw na ito taon-taon. Ito ay gagawin nila ng kanilang lahi at lahat ng mapapabilang sa kanila. Patuloy itong alalahanin nila ng lahat ng salin lahi at bawat sambayanan sa lahat ng lalawigan at lungsod. Hindi nila ito kaliligtaan, hindi rin ititigil. Yun ang pinag-utos, Yun nga, upang pagtibayin ang sulat ni Mordecai tungkol sa Purim, sumulat din si Reyna Esther na anak ni Abihail ng liham na naghahatid ng katotohanan sa kapayapaan sa 127 lalawigan na sakop ni Haring Xerxes. Ipagdiriwang ng lahat ng Hudyo ang Purim sa takdang panahon tulad ng pinag-utos ni Mordecai at si Reyna Esther, sabi nga, sundin nila ito tulad ng pagsunod nila sa kanilang mga salinlahi sa mga tuntunin sa pag-aayuno at pagdadalamhati. Pinagtibay ng sulat ni Esther ang mga tuntunin sa pagdiriwang ng pista ng Purim at isinulat ito sa isang aklat, para mabasa ng mga Hudyo na kailangan nilang ipagdiwang yung araw na yun, kumbaga yung kanilang kalayaan, at nilipol nila ang kanilang mga kaaway. Walang nakasakit sa kanila noong panahon na yun at natanyag nga ang pangalan ni Mordecai, Ginawa pang kanang kamay si Mordecai ng hari. Kaya siya iginalang ng mga Hudyo noong panahon na yun. Excuse. Di ba nga, Tignan nyo, sa kwento, napakaganda ng kwento, di ba? Dahil sa kagandahang loob na iyong ginawa sa iyong kapwa, hindi yun nawawala sa paningin ng Diyos, May mangyayaring mas na maganda sa iyo, higit pa sa iyong inaasahan. Tingnan mo, dapat lilipulin sila, talagang nag-ayuno na, nagdalamhati na ang Mordecai, ang lahat ng mga Hudyo. Pero dahil sa kabutihang ginawa niya, pinabasa sa aklat ko ano ba ang mga nangyari, at nabasa ngayon kay Mordecai, at pinatawag si Haman pa, para gawin pa yung dapat na akala ni Haman na gagawin sa kanya, na pasusuotin siya ng magandang kasuotan ng hari at sasabihin ililibot siya at sasabihin ganito ang ginagawa ng hari, para parangalan ng ang taong gumawa ng kabutihan. Ngunit nabaligtad at siya ang napabitay pa, Pero sa kagandahan loob na ginawa ni Mordecai ay sinuklian ito ng hari ng napakaganda at napakarami, Binigay pa sa kanya yung pamamahala, Naging kanang kamay siya, binigay ang mga gusto niya, nakilala siya sa buong lugar nila, Tapos ginawa pa siyang kanang kamay nga, At dahil sa kagandahan ginawa niya, ang kapalit ay talagang sobrang blessings din, Parang sinasabi rin sa atin na magpatuloy tayong gumawa ng kabutihan anuman ang nangyayari sa ating buhay. Tayo man ay mahirap, marami rin tayong suliranin, ngunit sa tuwing may lalapit sa atin o may makikita tayong talagang nangangailangan ng tulong, bukas ang ating puso na para tumulong, hindi tayo naghahangad ng may kapalit, sabi nga, sa tuwing ikaw ay magbibigay ng tao sa iyong puso sa kapwa mo na nangangailangan, huwag ka nang maghangad ng
o mag-antay ng kapalit o kabayaran sa iyong tulong na ibinigay. Dahil buhay ang ating Diyos, nakakakita ang ating Diyos, nakikita niya ang ating mga ginagawa at siya ang bahala sa atin, na magbigay ng sukli sa ating kagandahang loob, Pero sa tao huwag na tayong umasa, pero kung talagang ibabalik niya 'yun ng taos-puso din yung ating itinulong, maraming salamat. Kung hindi man talagang maraming salamat din, taos-puso tayong tumulong, 'no? Na hindi yung tutulong tayo, wala namang nakakakita ba't ko tutulungan 'yan, o kaya naman ang daming tao tutulong ako para makita na tumulong ako. Huwag tayong mag-isip ng gano'n, tumulong tayo ng taos-puso kagaya kay Mordecai, nasuklian ng sobra-sobra, labis-labis talaga, umaapaw ang kanyang blessings na na inabot, na binigay sa kanya, dahil sa kabutihang ginawa niya. So tayo rin gano'n din, sa paggawa natin ng kabutihan, hindi man ito kaagad masuklian din yung ating kagandahan loob, pero nakikita 'yun ng Diyos, 'no? Maaring bukas, maaring susunod na araw, tayo rin ay mabibigyan ng maraming blessings dahil sa ating kabutihan, dahil sa ating pagbabalik loob upang tayo maging mabuti, upang tayo maging malinis, upang tayo patawarin ng ating Diyos sa ating mga kasalanan. Tayo nagbabalik sa Kanya, 'no? At tayo nagsisisi, humihingi ng tawad at nagbabago. At ang kabayaran ay kabutihan din at pagbabago ng ating buhay. Ah, Yun ang ating gawin, at salamat ulit sa inyong pagsama sa aking Bible reading na naman ngayong umaga. Marami na naman tayong natutunan. Napakaganda na nangyari sa buhay ni Reyna Esther at ni Mordecai, kalunos-lunos naman ang nangyari sa buhay ni Haman. Kaya tayo wag mag-isip ng masama sa ating kapwa, kundi tayo magtumulong kahit ito man ay yung kapwa natin, ito man ay nakagawa sa atin ng masama, suklian natin ito ng kabutihan dahil yun ang utos sa ating ng Diyos, 'no? 'Di ba sinasabi nga, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, hindi ba? So yun, sa paggawa niya ng masama, nakasakit sa atin, suklian natin ito ng kabutihan, 'no? Diyos na ang bahala. Hindi siya hindi siya bulag, buhay siya, nakikita niya ang lahat na nangyayari sa atin. Kaya magpatuloy tayo sa ating paggawa ng kabutihan at magsisi sa ating mga kasalanan, manumbalik sa ating Diyos at tanggapin ang ating Panginoong Kristo na buong puso at buong kaluluwa na ating tagapagligtas. Tayo maliligtas, At tayo tuluyan lumapit sa Diyos, magbago, tayo maglingkod. I-share natin ang kanyang mabubuting salita, ang kanyang mga pangako. Marami siyang pangako para sa atin. Magbasa tayo ng Biblia, malalaman natin kung ano ang pangako niya sa iyo, kung ano ang pangako niya sa akin, at kung ano ang pangako niya sa ating lahat, 'no? Salamat po muli. Samahan niyo po ulit ako sa ating panalangin na naman ngayong umagang ito. Magsiyuko tayo, ihanda ulit natin ang ating puso para sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, maraming salamat pong muli sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming nabasa na naman ngayong umagang ito, Lord. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Binigyan mo po ulit kami ng pag-asa sa aming mga buhay, O God, na magpatuloy na gumawa ng kabutihan, kagaya ni Mordecai, Father God. Nawa maging mabuting tao kami, una para sa iyo at sa aming kapwa, O God. Lord, linisin mo kami, patatagin, O God, upang kami mamuhay sa iyong pangalan, O God. Salamat, Lord, sa kaligtasan na laging pinagkakaloob mo sa amin, sa pagbigay ng isa pang pagkakataon sa aming mga buhay, Lord, sa paggising mo na naman sa aming umaga, O God, upang makapagbasa, makarinig ng iyong mga salita, O God. Salamat, Lord, dahil binibigyan mo kami ng pag-asa araw-araw sa tuwing makakabasa kami, makakarinig ng iyong mga salita. Salamat, Lord, tunay nga napakabuti mo sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal sa lahat ng taong inyong ginawa, O God. Mahirap man, mayaman man, O God, hindi mo kami pinababayaan. Lagi kang nandyan, handang makinig sa mga taong totoong lumalapit na taos-puso at kaluluwang lumalapit, nagsisisi at nagbabago, O God. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, dahil handa kang tanggapin sa aming paglapit muli sa iyo, sa kabila ng napakarami naming kasalanan, pagkukulang at pagkakamali. Pero pagka
kami taus-pusong lumalapit buong kaluluwa, Lord, alam namin na kami iyong papakinggan. Dahil yun ang iyong sabi, Lord, yun ang pangako mo sa amin, na magbalik loob kami ng taus-puso at muling magbago, O God, ay kami iyong papakinggan at tatanggapin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, sa labang ito, sa mga nagkakasakit, sa mga namamatay, alam kong wala nang mangyayaring ganun, Lord. Matatapos na ang virus na to, aalisin mo na, lilinisin mo na ang aming bansang Pilipinas, O God, ang buong mundo, O God, lilinisin mo na, aayusin. Magiging maayos na ulit ang aming pamumuhay, O God. Lahat kami, Lord, lahat kaming taong inyong ginawa, magiging maayos na muli, magiging masaya na, magiging masagana na, at magiging tagumpay na, O God, ang labang ito. Dahil ito'y tinapos mo na. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name, tapos na ang labang ito, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. And please always, Lord, bless us all and guide us all, Father God. Salamat po sa mga blessings na lagi mo pong ipinagkakaloob sa amin araw-araw at sa mga blessings pang matatanggap namin at katagumpayan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo. Ang panalangin nito at ang lahat ng mananalangin ay tagumpay na. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat po muli sa umagang ito sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading. Sa mga bago pong nanonood sa ating Bible reading, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos, at click nyo na rin yung notification bell po para updated po kayo sa mga bago ko pang i-upload na videos. Salamat po, mabuhay tayong lahat, at God bless po sa ating lahat. Salamat po muli.